Okay, next topic tayo mga ka-GP Natics, no? Pag-usapan naman po natin ito. Nako. Siguro naman po nabalitaan nating lahat, mga kababayan, na may pangatlo na nag-file na po ng impeachment case against kay Sara Duterte. 'Di ba? Alam natin, GP, puro naman na file lang case ng impeachment pero wala naman, ano bang nangyayari? Magantay lang po tayo pare-parehas. Hindi yan minamadali. Kaya lang, ang usapan ngayon, mga kababayan, yung mga pare, di ba? Pare, mga abogado po, ang nagsampa ng kaso dito kay Sara Duterte sa kanya pong ikatlong impeachment case. Pero inyo, dinuduraan ni Digong noon, minumura ang mga pare. Pero ngayon, ito ang nagsampa ng impeachment case kay Sara. Mga kababayan. Di ba? O, pakinggan nyo po ito. Di ba? Parang ano, it is really so ironic, mga kababayan, na yung mga tao na alam mo, na kinakalaban mo no, na hindi nagsasalita ng tatay mo, ay may pasimba-simba pa kayo, tapos kayo naman pala ang presidente at ng impyerno. Ngayon, yun na yung kumakalaban sa inyo. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Kaya lang po. Sir, name lang po, sir. Maliwanag ha, thou shall not steal, diba? Thou shall not kill. At ano pa yung isa, mga kababayan, na sinabi niya? Oh, wag tayong ano daw? Tama ba yun? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Mali ako. Shall not bear false witness. Oh. Wag daw gumamit ng mga witness na peke. Ha? Paano ba naman kasi, mga kababayan, yung isinampa nito ni Sara Duterte, talaga naman, di ba? Yung mga gamit niya para to justify their expenses, hindi naman mga totoong tao, gawa-gawa lang. Bukod po sa pari na ito, mga kababayan, na si Father Joselito Sarabia, ay mayroon pa po iba na nagsampa ng kasama nila. Ito, numerous Catholic priests led the third impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. The complaint was endorsed by the House Assistant Minority Leader Gabriel Bordado of Camarines Sur 3rd District and Deputy Minority Leader Lex Colada of Party List Group Aambis OWA. So ito pala yung inaasahan natin na ang magsasubmit daw or magpapile ng case, mga kababayan, nanggaling ata sa House of Representative. Diba kasi, nakalagay dito, in-endorse ni House Assistant Minority Leader Gabriel Bordado of Camarines Sur, 3rd District. Accusing the BIP of betraying public trust and culpably violating the Constitution, the complainants argued that ousting her is imperative. Mga kababayan, on behalf of the Filipino people, complainants believe that it is not only the constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office Vice President Sara Z. Duterte, that obligation now becomes a moral one, mga ka-GP Natics. Sabi pa nila rito, ito mga taga Mindanao, ang mga pare mga taga Mindanao, talaga naman, kita nyo, kala ko ba mga taga Mindanao ay mga maka-Duterte? Bakit sinusuwag kayo ng mga taga Mindanao? Bakit mo nasabing taga Mindanao, GP? Ayon po dito sa balita, 7 priests were listed as complainant, 7, including Reverend Father Antonio Labiao Jr., one of the conveners of the clergy for good governance, and Father Daniel Franklin, Danny Pilario Asibuano, theologian who fought against drug war killings.
Other signatories included leaders of four non-government organizations, a lawyer, and the Union of People's Lawyers in Mindanao. Oh, and the Union of People's Lawyers in Mindanao. Aba, mga kababayan, mga lawyer daw, samahan ng mga abogado sa Mindanao ang nag-file ng ang isa sa mga kasama, 'di ba? O yung grupo nila ang isa sa mga nag-file ng impeachment case against kay Sara Duterte kasama po ng mga pare. Kita nyo na? Ibig sabihin marami na talaga na umaayaw sa mga Duterte. Oh. Sabi ni Direk 222, baka mauna pa sa DOJ bago pa ma-impeach yan. Sinabi ko na po yan mga kababayan. Si Sara Duterte ay isang impeachable officer. 'Di ba? Although siya ay tawag dito, wala siyang immunity para hindi ma-impeach, 'di ba? Presidente lang ang may immunity. Ang Vice President ay walang immunity. Kaya lang, mga kababayan, dahil impeachable officer siya, nagbabago ang nature ng sinasabi natin na si Sara Duterte ay walang immunity pagdating po sa sa mga kaso. Kumbaga dapat sa lagay ni Sara Duterte ay mauna muna talaga siyang ma-impeach kasi pwede niyang baliwalain po yung mga ikinakaso sa kanya. Nakita nyo naman kung paano ang style niya. 'Di ba sa DOJ, sa NBI, tinatarantado niya lang. 'Di ba? Ganun lang yung ginagawa niya. Kasi hindi siya pwedeng mapuwersa. Kapag si Sara Duterte ay na-impeach, then lahat yan, the rest is history, mga kababayan. Magsusunod-sunod na yan. Kapag na-impeach si Sara. Kasi malakas pa rin ang kapit niya kahit papano eh. Kapag siya ay nakaupo. Kung siya ay mananatiling nakaupo, mananatili siya na incumbent Vice President, mga kababayan, malaki pa rin ang magagawa niya. So, dapat impeachment is the key. Diba? No. Sabi ni Elizabeth Moriuchi, tama ang sinabi ni Trillanes na dapat nang ma-impeach si Sara dahil may gagawin pa yan o nagpaplano pang baliktarin ang mga bintang kay Sara, ibabaliktad kay BBM para si BBM ang ma-impeach. That is correct, mga kababayan. Dahil lahat ng remedy, lahat ng paraan, lahat ng tawag dito, lahat ng mga, sinabi ko na, remedy at paraan ay gagawin ng mga yan. Kahit pa by hook or by crook, mga ka-GPnatics, gagawin ng mga yan. Kahit baliktarin po nila ang Pilipinas, gagawin ng mga yan. Mabaliktad lang ang sitwasyon. Kaya dapat, dito, huwag tayong maawa kay Sara. Ang dami na pong mga eksperto nagsasabi na sinasang-ayunan tayo. Pag si Sara ang naupo, lahat tayo tsugi. Lahat tayo, hindi man tsugiin, pagbabayarin, lahat tayo makukulong. Mga kababayan. O, sabi ni Hermes Rodriguez Valdez, baka kapatid ng pinatay na lawyer yan, GP Nasa resource person din sa Quadcom. Malamang, mga ka-GPnatics, malamang. Itong mga ito, di ba? Dahil nagkakaisa sila na nakikita nila na itong si Sara Duterte ay dapat talaga maging accountable sa lahat ng mga nangyayari, 'di ba? Lahat ng nakita nyo naman, betrayal o public trust. Oh. Loyalistang Dagabukid, shoutout sa iyo. Direct 222, paano niya kakayanin yung mga kaso niya? Kakaibang nila lang yan si Sara kung ako sa kanya, mag-eskapo na siya sa China. Hindi, simple lang yan. Sasagutin ko kayo. Alam niyo kung bakit? Meron pa silang mga kaalyado. Meron pa silang mga nakikita na may lusot. Hanggat hindi po natutupad yung impeachment, hanggat hindi na-impeach si Sara Duterte, ano sila, umaasa pa na may pag-asa pa sila. Eh kahit nga ma-impeach, sabi nila, sige, tatanggapin na namin, I'm ready. Ready na ako sa impeachment. Pero anong sabi ni Panelo? Oh, 'di ba? Pag hindi nakatakbo si Sara dahil ito ay nakulong na, napa-impeach siya, so ibig sabihin,
Mga ka-GP Natics, ina-anticipate na nila na si Sara Duterte ay matanggal sa pwesto, ma-impeach at makulong. Pero, meron silang plan B, plan C, plan D. Di ba? Yung plan B siguro nila, if I'm not mistaken, etong si Robin Padilla na patatakbuhin nila bilang presidentiable ng 2028. And if it happens na si Robin Padilla ay nakalusot dahil marami pa ring mga, sorry to say this, pero marami pa rin talaga mga kababayan natin na hindi nalilinawan. Di ba? At kapag artista sikat, kapag artista, iboboto kahit walang alam. GP, bakit mo naman sabi? Nag-number 1 nga po eh. Di ba? Alam natin na walang alam. Pero nag-number 1. Si I move. Oh, so possible din. GP, hindi. Gising na kami sa katotohanan. Gising na ba tayo lahat sa katotohanan? Totoo ba yan? O tayo lang ang gising sa katotohanan? Kasi kung tayo lahat ay gising sa katotohanan mga Pilipino, di dapat si Willie Revillame ay hindi na nakapasok sa Magic 12 sa mga survey. Bakit nakapasok pa rin siya? Ibig sabihin, marami pa ring tumitingin sa mga artista. Di ba? At kapag si Robin Padilla nakalusot, isa lang ang sinasabi ko sa inyo, ibabalik po ang kanyang karapatan na iboto at bumoto. Diba? Presidential pardon, mga kababayan, gaya po ng ginawa kay Robin Padilla. Kaya po siya nakatakbo bilang senador kasi nga binigyan siya ng presidential pardon. Ibinalik ang kanyang complete na paglaya. Diba? Oh. Sabi ni Carmen Lihoy, Sara, tanggalin mo mga tuta mo sa EDSA Shrine, mabaho na dyan. Hindi, totoo po yan. Tama po yan. Hindi po yan nagsisinungaling si ma'am. Kasi totoo naman talaga kahit kayo po ang pumunta doon. Doon mismo sa kanilang nilalakaran, pati doon sa may gilid, doon sa mayroong mga halaman, ay tingnan nyo po doon, ang baho. Diba? Oh. Sabi ni Piatos Boy, umaasa ang DD shit sa China Group. Piliin mo ang Pilipinas, nawiwili sila dyan kasi madami nagpapalipad. Ginawa nilang hanap buhay. Exactly. Kahit nga ata hindi vlogger, nag-vlogger-vloggeran na dun eh. Diba? Rayan, may plan B mga yan. Oh, Gina 31, Diyos ko po, pag si Sara ang namuno sa Pilipinas, hindi na ako uwi dyan. Wag naman po sana. Wag naman. Kawawa naman tayo. Kawawa rin kami ha. Hindi sa takot, pero reality. Mga kababayan. Dahil mapaghigante ang pamilya na to. Nakita nyo naman, parehas sila ng iniisip ni Baste. Diba si Baste, dudurugin ang Ilocos. O ubusin daw ang mga Ilocano. Tapos, diba Doc Peli Perez? Tapos si Sara Duterte, sabi niyang ganon, hindi siya magpapatawa. Di ibig sabihin, sisingilin niya tayo kapag sila nakabalik sa pwesto. Oh. Lace Classic Robin Lamon for President. Joselito siya nationalist, bobo lang ang boboto kay Robin, marami ang bawas niya na boto. Sana nga hindi makalusot kung sakali po. Di ba mahirap kasi tayo maging kampante, Sir Joselito. Dahil hindi natin hawak yung utak ng ibang mga tao. Ako, dahil lagi po akong nagpupunta kung saan-saan din, nakikita ko talaga na lalong-lalo na yung may mga edad na busy sa mga trabaho, sa mga palengke, sa bukid, o kung saan man na hindi sila nakakanood ng mga TV, mga ka-GP Natics. Tapos laging lumalabas sa newsfeed nila, mga puro pro Dutertes. Yun na lang yung nakikita nila, kaya hindi po sila nalilinawan. So may posibilidad na makalusot si Robin. Kaya dapat yun ang ating agapan. Diba? Marisa Brandali, nalpas ti Pilipinas no ni Robin ti Presidente. Nalpas tayo amin di. Diba? Matatapos talaga tayong lahat, mga kababayan. Magiging probinsya tayo ng China. Tapos sila Sara makakabalik. Oh, Elizabeth Moriuchi.
Sa dami ng mga Chinese na nakapasok sa Pilipinas, mananalo DDS dahil boboto ang mga Chinese na may, 'di ba? Isa na rin sila may birth certificate. Beauty, tago na tayo lahat pag naging pangulo si Buset. Correct ka diyan. Nicole Dalupang, I move direct 222, nakakasuka ang pagmumukha ni Robin. Di ko binoto yan si Robin. Imelda Carmona, kaya pala hanap kita wala, bihira ka mag-live pala, sabi ni Ma'am Imelda Carmona. Busy lang po, Ma'am Imelda Carmona. Renato Espinosa Briones, GP. Tama ka? Willie Ruado, palayasin na yan sa EDSA, mga DDS mabaho na dyan. Sana nga may magkaroon sana ng initiative yung mga pamunuan ng EDSA para hindi naman mababoy yung lugar dyan sa EDSA. Biruin nyo, kami mga call center agent, yung pokpok sa gabi. Di ba, mga kababayan? Tawag namin sa sarili namin, pokpok sa gabi. Siyempre, kami di ba, pagod sa trabaho, tapos maglalabas ka. Marami kasi doon mga sumasakay sa area na yon. Maamoy at maamoy talaga nila. Pag ikaw ba, mga kababayan, puyat ka, tapos ganun ang maamoy mo, hindi ka ba mababadrip? Nakakasira ng mood yun, ha? Ang bilis mo magpalit ng mood doon kahit masaya ka, tapos biglang dahil sa pagod mo, sa puyat mo, pag naamoy mo yun, wala na, warla ka na. Pati yung mga taong hindi nakakapanood ng mga vlogger na pro-admin, wala silang alam sa mga nangyari kaya Duterte. Exactly. Tama po. Sir Edward Porlay, shoutout sa'yo. Danilo Weller. No to Robin kasi hindi lang bobo, tanga pa at nagbubutas ng upuan. Rodolfo Banzuela, yun nga po mga sinasalita ng mga Duterte na kung ano-ano ang lumalabas. Federico Antonio, masyado na nilang binababoy dyan, dapat hulihin na ang mga yan. Dapat nga po talaga mga kababayan di ba? Ito mga to, wala silang karapatan doon kasi hindi naman yun Freedom Park Dapat pinaalis talaga. Hindi, di ba? Ma'am Beauty, kasi pag kasi si JDB kasi nagpasimula niyan kami daw ay mga hostess sa gabi. Kasi nga kasi most likely ang schedule namin graveyard. 'Di ba? Tapos ang kausap naman natin morning naman sa US, tapos sa Canada morning din. Di tawag namin sa sarili namin mga hostess. Bakit hostess? 'Di ba pag slang 'yan, kalokohan, pokpok. Pero hostess kasi kami ang nag-host doon sa mga client namin. Di ba? BMB Romy, shoutout. Carmen Lee, mga kapwa ko Pilipino, wag tayo tumungin sa kasikatan ng artista. Tumingin sa mga kasikatan ng artista, mga utak ta ay puro digong, yun lang mga yan. Tamo? Gina 31, paano kaya yan? Bukas sa Friday na naman sila, dagdag dumi na naman. Ay, nako, kawawa yung mga tagapaglinis. Diba? Kita nyo? Sabi ng DDS kanina sa kasamahan niya, kung magsi-CR daw, makiusap daw sa gwardya. Kung kayo naman ay sobrang baho na, ang amoy nyo amoy lumot na hindi mo lang malaman, amoy baktol na bakit ka naman papayagan ng gwardya doon? Diyos ko, mga kababayan. Hindi tayo sanang mamata, di ba? Kaya lang, pag ganun ang amoy, nakakasira po yan sa ibang mga customer doon. Sa province, walang masyadong TV, bihira ang may radio, kaya maraming walang alam sa katotohanan. Tama po yan. Kasi saktong-sakto yan sinasabi nyo, Ma'am Elizabeth Moriuchi. Nung ako po ay, nung halos araw-araw ko binabakbakan itong si Maharlika. Tapos nagpaayos po ako ng motor. Nagpaayos din ako ng ngipin. Yung ngipin pinalinis. Mayroon pong doktor na kasama namin dito. Nagpunta kami sa lugar nila. Alam ni Mrs. yan Talagang nabubuisit pa ako doon kasi nabutasan kami ng gulong. Ang layo ng vulcanizing doon. Tapos doon sa pinag-i-stayan namin, yung mga matatanda, ay nako, ang sabi nila, si PBBM daw ay bangag.
Tapos nagtanong isa, saan mo narinig? Narinig ko kay doon kay Maharlika, ganito, ganyan. Isasagot na ako, kasi naiinis ako doon sa usapan nila na, yun nga, dahil nakakasagap sila ng mga fake news. Ang tanong nung isa, oh, bakit yan ang pinapanood mo? Yan lang yung lumalabas doon sa namin eh. Sabi nilang ganon. Kaya maniniwala tayo talaga, mga kababayan, lalo pag maraming trolls at maraming pambayad, 'di ba? Sila lang yung lumalabas dun sa mga newsfeed at 'yun ang napapanood ng mga supporter na mali po yung kanilang nakikita at napapakinggan. Kaya itong mga to, meron pa rin sila kahit papano na bilang. Kaya sana ikalat natin yung mga video natin palagi, yung mga pro-admin dyan. Mirna Libreya, hindi ipahintulot ng Panginoon na patuloy na maghari ang kasamaan. Federico Antonio, tuluyan ang naging salot ang mga vloggers ng mga dutae. Yun lang. Pero sana, mga kababayan, balikan po natin itong pagpapile ng impeachment case ng mga kaparian natin at mga lawyers. Kasi ito mabibigat dahil sabihin natin talaga, itong mga pari na to, wala naman po sila sa part ng 'di ba? Hindi sila talaga mga politiko. Wala silang kinalaman. Itong mga lawyer, mga bihasa. So alam nila yung mga sinasabi nila na itong si Sara Duterte dapat talaga na maging accountable at mapatanggal sa pwesto. Ang sabi nga nila, sana wag nang patagalin kahit single minute na maging presidente pa itong vice president pa itong si Sara Duterte. Dahil talaga tayo lahat delikado. Oh. Sir Edward Porlay, madalas po team replay Ma'am Beauty, hindi ko madalas maabutan LS niya, kaya team replay ako palagi. Okay lang po yan. Kasi ako pa iba-iba naman mga ka-GP Natics. Tinitingnan ko rin kasi yung availability ninyo, yung oras ko din, 'di ba? Vloggers ba o beggars? Pwede, 'di ba? Vloggers the beggar o beggar the vlogger. Pwede. Federico Antonio, tuluyan na at kung si Sara ang namuno patay, watak ang Pinas. Hindi na ako bumisita sa Pinas at alam ko hindi yan mananalo si Sara dahil baliw yan. Dapat mawala muna ang mga senador na kaalyado ng mga dutae para lumusot ang mali, sir. Alam mo, sa totoo lang, mas malaki ang posibilidad na manalo ngayon. Dahil yung mga senador, ilan lang ang hindi babaliktad dyan. 'Di ba? Sila Bato, Bongo, Robin Padilla. Pero yung ibang mga re-electionist dyan, makikita ninyo, mga kababayan, pwedeng ma-negotiate yan kasi pinahalagahan nila yung seat nila, yung slot nila, at yung kanilang karir. 'Di ba? So pwede natin gamitin yan through negotiation. At pwede rin itong sila Bato, malay natin. Pero hindi ko lang alam kasi kung ikukumpara natin itong mga to, nung panahon po ni Mig Subiri at nitong si Senate President Escudero, di ba? Biglang-bigla silang kumampi dito kay Escudero. So ibig sabihin, kasi may kapalit yun mga kababayan, na mananatili sila as chairman ng dangerous drugs. Kasi kung hindi sila kakampi kay Escudero, tatanggalin sila. Di wala na silang power. So, by then, or by that, makikita natin na may mga way, may mga paraan talaga na makukuha natin itong mga ito dahil nga sa pwesto. Diba? Thank you so much, Frozen Heart. Merry Christmas po. Thank you sa pag-share ng blessing. Direct 222, pwede naman kasi money talks. Totoo po yan. Yan talaga naman naglalaro money talks at the same time, 'di ba, yung pwesto, yung slot. Mga kababayan, mas urgent sila, 'di ba? Mas urgent sila ngayon kaysa sa susunod. Kaysa sa susunod after ng midterm election, hindi na yan sila urgent. Kasi sino sinasabi mong urgent, GP? Yung mga urgent dyan, yung mga pamilya Cayetano. Siyempre, Duterte yan Pag nakuha na nila yung kanilang kailangan kay PBBM, hindi na yung kakampi kay PBBM. Kasi ilang taon na naman silang mauupo. 'Di ba?
So, babalik yan sa Duterte. Binay, ganun din. O, sino pa, mga kababayan? Bilyar. Diba sa ngayon, hindi gano'n nagsasalita tong mag-iinang Bilyar. Pero once na nakuha nila yung gusto nila, nagamit na nila ang Pangulo, mga kababayan, hindi mo na yan sila mapupuwersa or mapu-force para i-impeach si Sara. So, I do believe the best time, di ba, to do the impeachment is right before the midterm election. Ako ay naniniwala dyan. Sabi ni Peter Banggahon, hindi ko talaga binoto si Robin. Good for you. Willie Ruado, nilalaso ng isip ng taong bayan ng DD shit. Tama po. Brenda Barton, shoutout po. Rayan, correct ka dyan, GP, gamit lang yan. O, gamitan lang yan. Tama po. Ganyan naman sa politika eh. 'Di ba? Pag alam mo, gamitin yung pagkakataon mo, take advantage of it. 'Di ba? Lahat naman yan, politika, pera at pera yan. So, gamitin mo yung pagkakataon na yon, mga kababayan. Diba? Simple lang naman eh. O, sige, gusto mo ng gusto mo manalo. O, syempre negosasyon. Ganun lang yon. Lalo dun sa mga tao na gustong manatili sila para may power pa rin daw si Digong pagdating sa dulo. Diba? Itong tatlong kumag. O, sabihin natin si Robin, sabihin natin itong si Bongo, itong si Bato. Dahil kagustuhan nila na may pagtanggol pa rin si Sara, si Digong, pagdating ng panahon, magpapaubaya yan for the meantime, for the time being. O, pwedeng sila bumoto against kay Sara. 'Di ba? Sasabihin lang yan. Paano mo nasabi, JP? Ganito kasi naisip ko dyan. Sara, o kunwari kausapin nila si Sara Duterte, ipapa-impeach ka muna namin. Buboto kami to impeach you. Bakit? Sasabihin ni Sara. Kasi ganito yan. Siyempre, ang kapalit niyan, boto. Ang kapalit niyan, tutulungan kami. Pag nanalo, siyempre, nakaano na kami. Nakapwesto na kami. Doon ka na naman namin ipagtatanggol. Kahit natanggal ka na sa pwesto, pero pag may nakabalik na kaaliado natin, doon natin gagapangin. Ganyan lang yun. Laro lang yan eh. Pero, mas dihado sila doon. Kumpara doon sa mga kababayan, si Sara Duterte ay makabalik talaga. Saka na natin isipin yung paano natin siya tatrabahuhin kapag yung tatrabahuhin hindi yung papatayin na kagaya ng iniisip nila, ha? 'Di ba? Pag natanggal kasi natin sa pwesto, mas madali na nakasuhan si Sara Duterte. Yun yung sinasabi ko na mga tatrabahuhin. Hindi po yung kagaya nung papatayin. Walang ganon sa bokabularyo natin. Kasi ang Pangulo natin mismo ay may due process na inaatupag or tawag dito, may due process na sinusunod. Mali naman yung inaatupag, GP. May due process na sinusunod. Hindi po kagaya ng mga Duterte na sinasabi nila ay protect the Constitution, tapos yung karapatang pantao ay dapat laging manatili. Pero pag sila na kakampi nila, ganun ang sasabihin. Pero pagkaaway nila, sila mismo ang umaalis nun. Edward Cuenca, shoutout po. Carmen Lee, wag iboto si Aimee Dutae, Marcoleta Villar, Tolentino, Cayetano, at Rodriguez. Okay? Sabi ni 40 Yogi, delikado makabalik yan at maging presidente, genocide yan, Malatanos. June Benedicto, ganyan si Digonggong ginamit yung drug on war para mamayagpag yung drug enterprises nila. Tama po. Di ba? Sana nga. Pero isa rin sa mga karma to. Yung mga nangyayari ngayon sa kanila, biruin nyo. Yung mga pari pa ang nag-file ng impeachment.